nga ba tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos? Kung ikaw ay pinagkakatiwalaan, nagiging accountable ka ba? Paano ko mo nire-response yung panawagan sa iyo ng Diyos bilang isang tagapangalakal o tagapangalaga ng kanyang yaman? Tingnan natin, saan nga ba nakapasok ang ating buhay? Marahil, masasabi natin, tayo yung tamad na lingkod ng Diyos. Kasi minsan ganito tayo Sabi nga maganda yung kahuli-hulihan, yung meron, patuloy pa kalulugdan ng Diyos. Bakit? Meron na sila Pinayayabong na lang nila yung yaman na meron sila. Pinaiikot na lang nila yung pera na meron sa kanila. Yung sa kahuli-hulihan, yung wala, lalo pang mawawalan. Bakit? Umaas na lamang siya kung ano ibinibigay ng kanyang kapatid. Umaas na lamang siya kung ano ibibigay ng kanyang pamilya. Hindi mo na nakitaan ng pagbabanat ng buto. Kaya nga lumilipas na maghapon ng isang tao na walang ginagawa, patulog-tulog. Kakaingitan mo ang iyaman ng kapitbahay mo. Kakaingitan mo ang mga nakukuha nila, nakakamit nilang karangalan. Pero ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Tumutulog ka lang naman sa bahay niyo Nagkukuyakoy ka lang Di ba? Ipinagkaloob ng Diyos the same amount base sa kakanyahan natin. Subalit, ito lang yung problema sa atin bilang Kristiyano, nananatili na lamang tayo sa bagay kung ano lamang yung tinanggap natin sa Diyos. Kaya nga minsan sasabihin mo, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit? Yung kapitbahay ko, ang ganda ng buhay. Nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Pero bago mo silipin ang bagay na iyon, just to think your purse, naisipin mo muna ang iyong sarili. Ano nga bang ginagawa mo sa maghapon? Nagbabanat ka ba ng buto? Kaya nga diba, sabi si Juan Tamad Ito nga yung problema sa ating ebanghelyo Ibinibigay na ng Diyos ang lahat, kakainin, ngunguyain na laang natin. Subalit ang nangyayari, kumukuha pa tayo ng ibang taong magngunguya ng kakainin natin. Kaya nga, my dear friends, just remember, pinaulit lang yung ebanghelyo but in other version. Pero it's the same situation. Binibigyan pukaw yung isang taong tamad. Walang mangyayari, Talaga kapag ikaw gusto mong magkaroon ng magandang sasakyan, gusto mong makakain ng masasarap na pagkain, pero wala ka namang ginagawa, imposible talaga mangyari yun. Kaya nga malinaw na sinasabi, baka yung meron nakakaunti mo, mawala pa yan. Bakit? Hindi mo pinayayabong, itinatago mo pa. Yan talento na meron ka, hindi mo pinapayabong. Bakit? Nahihiya ka. Di ba? Lahat naman tayo may kakanyahan Subalit, nasa sa atin, paano natin pairalin ang kakanyahan? Kapag umiral ang katamaran, kapag umiral ang pagiging mahiyain, wala itong patutunguhan. Pag hindi mo pa sinubukan ng isang bagay, hindi mo maunawaan ano ang plano, ang kalooban ng Diyos sa iyo. Mananatili ka na lang ba sa pagiging miyembro ng simbahan? Mananatili ka na lang ba sa pagiging parisyoner? Hindi naman Merong ibinibigay ang Diyos sa iyo, subalit pag ikaw ay pinangunahan ng hiya, hindi ito yayabong. Kaya nga, sa mga bagay na ito, kapag hindi tayo nagtiwala sa mga binagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi mo mauunawaan the reason beyond this. Pag lagi mo na lamang tatakbuhan ang mga pagsubok mo sa buhay, hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung panibagong hamon sa atin ng Diyos hindi tayo mangmang, tayo'y tamad kung minsan. Napapanauri na lamang tayo sa kung ano yung binibigay ng ating kapatid, ng ating anak, ng ating kamag-anak. Nagtatrabaho sila Gusto mo ba ipagtrabaho ka pa nila? Buti pa nga yung mga pila, yung mga bula ang nagsisikap maghanap buhay. Pero ikaw na malakas, nakakatayo, malaki ang katawan, ano ginagawa mo? Wala. Sayang ang panahon, sayang ang oras, malulupot ka na lang talaga't lahat, wala ka man lang naiambag sa lipunan. Yun yung nais bigay pansin sa atin ng Diyos Mamamatay ka na't lahat. Masasabi mo ba sa sarili mo, ano nga bang naipundar ko sa aking pagkatao? Wala. Darating na ang Panginoon sa buhay mo, wala pa rin nagbabago sa iyong pagkatao. Muli na naman iikot ang ating kalendaryo na simbahan. Ipapanganganak na naman si Jesus. May nababago pa ba sa buhay mo?
Wala eh. Umiikot lang tayo na walang nangyayari nagpagbabago sa ating buhay. Kasi napapanuwari na lang tayo sa bagay na okay na ito, sapat na ito. Remember, my dear friends, huwag mo kakainggitan ang yaman na tinatamasa ng ibang tao. Pero bago mo kainggitan ito, tanongin mo muna ang sarili mo, may ginawa ka ba para makamit ang katulad ng nakakamit nila sa kanilang buhay? Remember, kapag meron ka, lalo pa yan pinagkakalooban ng Diyos. Bakit? Pinaiikot ito ng tao. Kapag ikaw ay wala, baka lalo pa yan mawala. Kasi itinatago mo ito at nananatili ka na lamang sa bagay na kung ano ang ibigay sa iyo, yun na yun. Kaya nga, my dear friends, huwag tayo maging isang taong katuga, kain, tulog, gala, na lumilipas ang panahon at oras, walang nangyayari. Baka sa huli, sandali ng ating buhay, mahirapan tayong humarap sa Diyos. Bakit? Alam mo sa sarili mo, hindi ka naging mabunga sa kanyang ubasan na ipinagkatiwala sa iyo. Amen.